Mahigpit pa rin ang pagbabantay sa mga dumarating sa Ninoy Aquino International Airport para matiyak na hindi makakapasok po sa bansa Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus o MERS-CoV. May live report si Connie Sison. Connie? Yes, Igan, patuloy nga ang sinasagawang thermal scanning sa lahat ng mga pasaherong bumabiyahe o lumalapag dito ngayon sa NAIA, at ito ay para na rin na talagang to make sure na hindi makakalusot ang mga pasaherong meron ngang sintomas itong MERS-CoV o Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus. At kaugnay niyan, makakausap natin ngayon ang officer naman ng Quarantine Medical dito sa NAIA, si Dr. Roberto Salvador. Sir, good morning po sa inyo, Dr. Salvador. Oo. Unang-una sa lahat, pwede ho ba naming malaman anong yung mga procedure aside from thermal scanning ang ginagawa ho ng NAIA for this? Ang Department of Health po and ang Bureau of Quarantine gumagawa ng mga hakbang upang patuloy po na babantayan na maiwasang pumasok yung tinatawag nating sakit na MERS-CoV dito sa bansa natin. So nagbibigay po tayo ng mga checklist dun sa mga parating na pasahero galing sa mga affected country para po makita natin kung meron po doon sa mga pasahero na nagkaroon ng contact o may mga simptomas ng MERS-CoV. Okay. So, ibig sabihin, itong checklist, meron ho doon. Pakita lang natin anong itsura niya sir. Checklist na binibigay natin sa lahat po ng arriving passenger galing doon sa affected country. Like what? Middle East? Yes, Middle East po. So nandito po yung flight number nila, nandito yung mga simptomas na pwede nilang maramdaman kung sakaling magkaroon sila ng MERS-CoV. And nandito rin po yung mga dapat nilang gawin kay kung sakaling magkaroon sila ng simptomas and kung sino po yung mga dapat nilang kontakin. Okay. Sir, ito ho, ang mga sintomas na po pwedeng maramdaman ay Ang, fever? ang mga simptomas po na pwedeng maramdaman kung sakaling magkaroon ng MERS-CoV, fever, yung pong sakit ng katawan, kay ubo, o flu-like symptoms po. Sore throat? Opo, sore throat and even diarrhea po. Alright, so talagang napakalinaw ho, Pero sa initial na equipment na ginagamit, thermal scanner talaga is very effective. Yes po. Una po kasi pwedeng makita sa mga pasyente na merong MERS-CoV is yung lagnat. Nakikita po natin yan doon sa thermal scanning natin and kinukuha natin yung pasyente for further investigation kung talaga meron silang MERS-CoV. So dito sa mismong NAIA, meron tayong area na kumbaga segregate for them para sa quarantine. Yes ma'am, meron po tayo rito triage area kung sakali po may makita tayo mga pasyente, kukunin po natin yung pasyente, dadalhin sa triage area and kung talagang positive sila or suspected na MERS-CoV, pinupunta po natin sila sa RITM for laboratory purposes po. Alright, so paalala lang para doon sa mga uling magkakaroon ng ganitong klase, huwag sila sana nang matakot, di ba sir? Wala pong dapat pangamba, ginagawa na po natin lahat para po maiwasan makapasok at kung sakali pong magkaroon ng simptomas, meron po tayong mga hotline sa DOH or Bureau of Quarantine or IATM na pwedeng tawagan para matulungan po kayo. At naririto yun lahat, dito yun lahat. So, huwag hong matakot. Ayan po ang pinakahuling update naman natin para doon sa lahat ng mga nangangambang pasahero. Huwag mangamba. Balik muna sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Connie Sison.